Okay, good day. So our next topic will be starting air system, components, and function. Okay, so the starting air system, meron tayong tinatawag na starting air valve. So yung starting air valve natin, parang ganito lang yung trabaho niya. So dito sa starting air valve, meron dyan papasok na hangin dyan sa loob na 30 bar pressure na air. 30 bar. And then, hindi yan lalabas dito kasi nakasarado yung ating valve. Yan, sinasarado niya yung butas na yan. So, itong valve, may separate na mechanism to na magbibigay ng hangin sa taas. Pagbigay ng hangin sa taas, itutulak niya itong valve na ito pababa. And then, magbubukas yung ating starting air valve. And then, doon nalalabas yung ating 30 bar pressure na hangin doon sa ating cylinder head. So, pag pumasok na yung hangin 30 bar pressure na hangin sa cylinder head, itutulak niya yung piston pababa. And then, magsisimula ng umikot yung ating makina. So, parang ganun yung style niya. So, merong separate dito na 30 bar pressure. Meron din separate dito na control pressure. So, bakit sineparate? Kasi ito yung tutulak ng piston. Ito naman is, ito yung kukontrolin natin kasi hindi kailangan na lahat ng piston yung sabay nating bubuksan. So, sino lang ba yung piston na bubuksan natin? So, yung piston na bubuksan lang natin or bibigyan natin ng starting air, sabihin natin meron kang 6 cylinder. So, yung 6 cylinder na yon meron yung 6 na starting air valve. So, isang starting air valve per cylinder. So, yung 6 na yon, sa 6 na yon, lahat ng yung 6 na yon, meron yung 30 bar pressure na hangin. Pero, hindi yon lahat yung sasabay mong bubuksan. Yung bubuksan mo lang doon is yung naka-power stroke. Okay? So, yung naka-power stroke na cylinder or piston, yan lang yung bibigyan natin hangin para kasi sa simula ng ating sa simula ng pag-start ng main engine, wala pang combustion na nangyari. So, wala pang power. So, panghalili or pangpalit ng ating combustion, pangtulak ng piston, so, starting air muna. Kasi simula pa, wala pang combustion nangyayari. So, papalitan natin yung combustion ng starting air pressure na 30 bar. Yun yung magbubukas, tutulak sa piston hanggang sa umikot yung crankshaft, hanggang sa tuloy-tuloy na magkakaroon na ng combustion sa sunod, hanggang sa tuloy-tuloy na, and then magsa-stop na yung starting air supply natin. Kasi may apoy na, may combustion na, tatakbo na ng sarili yung ating main engine. Okay, this is the exhaust gas manifold for a 2-stroke engine. And then, nasa ilalim naman yung ating scavenge trunk, scavenge space. For a 4-stroke engine naman, meron tayong, ito yung ating intake manifold, and we have the exhaust manifold. So, intake manifold, diyan papasok yung fresh air, or turbocharged air, or charged air. And then, sa exhaust manifold naman dadaan yung ating exhaust. Okay, so let's check how a simple air system works. So, we have starting air compressor 1 and 2. Both are on automatic. So, for example, sabihin natin, yung set point mo is 30 bar. So, magsa-stop siya at 30 bar. And then, sabihin natin, yung naka-priority, unang tatakbo nito is number 1, for example. So, sabihin natin, at 29 bar, pag bumagsak yung pressure sa 29 bar, automatic na tatakbo itong compressor number 1. And then, iangat niya pabalik sa 30 bar yung pressure. Pagdating ng 30 bar, magsa-stop itong compressor number 1. Parang ganun. And then, sabihin natin, nag-29 bar ulit. So, tatakbo yung starting air compressor. Kaso, mas bumaba pa siya. Hindi kinaya ng isang compressor, mas bumaba pa siya. Naging 28. So, sabihin natin, yung 28 yung set point ng ating number 2. So, tatakbo yung number 2 at 28. Then, tutulungan niya yung ating starting air compressor na ibalik pataas yung pressure. Pagbalik ng 29, magsa-stop itong compressor number 2. And then, yung 1 na lang yung mag-isang, iangat yung pressure hanggang 30 bar. So, pwede ganun yung set point natin or yung control. Okay. So, after the starting air compressor, we have a non-return valve para hindi bumalik yung ating pressure, pabalik na ating compressor. Dadaan siya ng oil separator. So, yung tubig na makapasok, okay lang kasi de-drain lang natin yan. Pero pag oil na yung makapasok doon sa ating starting air system at high pressure, tapos may oil ka pa, konti na lang kulang, sasabog na yan. Kasi makukompleto mo na yung fire triangle. So,
So, to prevent that from happening, yung oil, meron tayong oil separator, matatanggal na yung oil if ever may nakapasok na oil dito sa system. And then, going to the air bottle, so yung air bottle is, bubuksan natin yung dalawa, pupunuin natin yung dalawang yan. Di ba? Pag puno na, yung isa, i-close mo, para magamit mo lang yan pag emergency, wala na talaga hangin, biglang may nasira sa air bottle number 1, or biglang nasira yung compressor mo, wala ka na talaga hangin, so i-close mo yan pag puno na para ma-maintain mo yung pressure dyan. And then yung gawin mo yan standby, and then nakasupply yung isang air receiver mo. Then dadaan siya ng manual automatic starting air valve, kailangan bukas yan bago ka makapag-start ng makina. And then dadaan siya ng main starting air valve. Yung main starting air valve na yan is magbibigay ng pressure doon sa ating starting air valve. So, ito, yan. Yung starting air valve na yan, ito yon. Yan, so may 30 bar pressure dyan sa lahat ng ating starting air valve. For example, 12 cylinder engine ka. So, 12 na starting air valve, may 30 bar pressure na yan. Pero, nakasarado po yung starting air valve mo. And then, dadaan yung isa pang hangin, dadaan doon papunta sa ating starting air distributor. Yung starting air distributor natin is nakagear yan sa ating crankshaft din. And then, siya yung may alam, nasa kanya yung control kung saan na starting air valve ang naka-power stroke. So, for example, yung itong valve na ito ay naka-power stroke, magbibigay siya ng hangin dyan para magbukas yung ating starting air valve. Yung 30 bar pressure dito sa baba is lalabas papunta sa ating cylinder. And then doon, itutulak na niya yung piston pababa para mapaikot ng paunti-unti yung ating crankshaft. So, that's how it works. Okay, so this is an example of an air system na for managing control on board ships. Okay. Yan. So, we will go into a more basic diagram for the starting air system. Okay, so this is our starting air system. So, we will look into this one by one. So, paunti-unti lang. So, first, we have here the 301. 301 is the starting air inlet, 30 bar. Yan. Starting air inlet. We have here the, so, pasok na natin. Okay, yung hangin dito, or maya na lang. Okay, 302 is ang ating control air inlet. So, 30 bar din yan. Ito, 302. So, 302 is control air. So, ito yung pang-control natin na hangin. We have 303 which is oil mist detector. So, ito yung hangin papunta sa oil mist detector. And then, pag na-activate yung oil mist detector, magsisend siya ng signal na may oil mist sa makina. And then, isi-slow down niya yung makina or isa-shutdown. Depende sa taas ng oil mist. Usually, slow down yan, 40% MCR. Next, we have 311. So, ito, di natin gagamitin to for starting air. So, lagyan ko na lang na ikis. We have 304. Ito, 304 is the control air to speed governor. So, yan, ito yung control air papunta sa speed governor. So, pag nag-start ka na, bibigyan ng hangin doon sa governor, masasend, oy, mag-start na pala. So, magbibigyan na ng fuel supply yung ating governor. Or, saan ba to pwedeng gamitin pa ba? Yun. Next, we have 311 control air to bypass waste gate valve. So, ito is para ito sa ating economizer. Para makontrol natin yung exhaust papunta sa economizer. So, ito yung gagamitin natin. So, hindi ito kailangan sa starting air. So, i-close ko muna. I-X ko muna. 314 air supply to compressor and turbine cleaning device. So, ito yung panglinis ng ating turbocharger. 314. So, panglinis ng ating turbocharger sa compressor and turbine side. So, hindi siya ginagamit sa starting. So, X ko muna. Okay, so these three are the one that we'll be using. Okay, let's start with 301. 301, dadaan ng ating, ito yung starting air inlet natin, 30 bar. So, from 301, dadaan ng non-return valve. And then, meron diyang itong drain valve dito, or vent valve. So, pag may tubig sa linyada, pwede mong i-drain dyan. Or kung ano bang pwede mong i-vent dyan, pwede rin. So, ganun.
So, yung tubig sa linyada, bawal pumasok doon sa system kasi baka magkaroon tayo ng mahirapan yung system natin. So, kailangan i-drain mo yan dito. And then, we also have line here for the pressure indicator and pressure transmitter. And then, papasok yung ating 30 bar pressure hanggang dito lang kasi hindi pa naka-activate yung valve na yan. So, stop tayo dyan. Okay, from 301, papasok dyan hanggang dito lang muna. Okay, so after that, dito tayo sa 302, sa control air tayo. Yung control air, papasok ng valve, manual valve, and then ng isang non-return valve, dadaan ng filter. Number 10 is the high pressure filter, ito, high pressure filter. And then we have the number 11, the air container, ito, air container. So after the air container, may hangin na papasok dito, hanggang dito lang yan. And then may mga hangin papunta dito sa lahat ng mga solenoid na yan. Pero hanggang dyan lang muna yan. Hindi pa siya makadaan. Okay. So yan yung pinaka starting natin. So hindi pa tayo nag-start niyan. Okay. So check natin itong mga solenoid valve. Itong Y321 o Y151 ito. Y151 ito yung ating fuel limiting solenoid. Ito. So, saan ba ginagamit yung fuel limiting solenoid? So, for example, may alarma na mga slowdown na alarms. Like, for example, nag-lube oil low pressure. So, pag low pressure alarm, meron siyang low pressure na slowdown and then meron siyang low pressure na shutdown sa makina. So, pag slowdown lang, low pressure lang, nag-slowdown, so, ma-activate itong Y151 and then magsisend siya ng signal papunta sa number 13 which is the starting fuel limiter. So, i-limit niya yung fuel papunta sa makina para mag-slow down yung makina. Saan pa ba? So, sa high temperature ng fresh water, meron tayong slow down dyan. Meron din shutdown. So, sa slow down, ito yung mag-activate yung ating ito sa 303, ito pag na-sense niya mayroon tayong mataas na oil mist sa ating oil mist detector, magsisend siya ng signal na mag-slow down. So, mag-activate tong limiting device. Meron pa sa exhaust. For example, sa exhaust temperature mo, pag lumagpas siya sa very high temperature, mag-slow down yung makina mo. Or yung sa exhaust temperature na deviation, pag medyo malaki yung agwat ng mga exhaust temperature ng bawat cylinder, so mag-activate yung slowdown. Sabihin natin 50 degrees yung alarma natin ng deviation. So, yung number 1 is 300 degrees, yung number 2 is naka 350 degrees. So, malaki na yung agwat sa bawat silindro. So, mag-create siya ng alarma. Tapos, sabihin natin, mag 70 degrees yung difference sa kanila. So, doon na yung slowdown. So, ito, mag-activate tong Y151. Okay, next we have the Y153 auto stop solenoid. Ito. Okay, so itong auto stop solenoid na yan is meron yang push button, naka spring return. Meron din siyang solenoid control. So yung solenoid control na yan is para sa remote. Kung gustong mag-start ni chip engineer doon sa engine control room, pwede niyang i-start doon. Magbibigay lang ng signal dito. So mag-open itong, mag-activate itong solenoid na itong Y153. And then pwede mo rin sa local, pindutin mo lang itong push button na yan. Locally, pwede kang mag-start ng ating engine. Ay, auto stop pala to. So mag-stop pala ng engine Y153. So later at trace natin yan. We have Y154 emergency stop. So ito emergency stop din to. Ito stop din pala to. We have Y321. Ito 321. So itong Y321 is ito yung start natin. And then we have the Y331, the slow turning. So, slow turning yan. Okay, so isa-isahin natin yan. So, erase ko lang yung iba para hindi magulo. Tingnan. So, magsisimula tayo sa starting. Okay, starting. So, pag gusto mo i-start, activate mo lang Y321. Pag na-activate na yan, yung hangin dito is dadaan na dito. Papunta dito sa valve na to, and then yan mag-activate. Yung ating starting air pressure na 30 bar galing dito is
papasok na yan dyan kasi nag-activate na itong solenoid. And then, itutulak niya itong number 2 na blocking valve. Pag naitulak mo na yan, papasok na yung hangin dito. Papunta sa ating distributor. And then, papunta sa ating starting air valve. Yan. So, starting air valve. Yan, papasok. And then, before sa starting air valve, meron yung number 5. Yan ay isang flame arrestor. So, yung... So, after ng ating meron tayong flame arrestor para if ever na nag-leak yung apoy mula sa ating starting air valve, yung flame na yon is mape-prevent na pumasok sa ating system kasi may flame arrestor dyan. Okay. Okay, so after that, may hangin na yung ating starting air valve. Yan, pag may hangin na yan lahat. May hangin na yan lahat. Okay na yan. So, yung starting air distributor is pipili siya kung asan yung cylinder na naka-power stroke. So, bibigay siya ng hangin doon, mag-activate yung starting air valve dyan, and then itutulak niya yung piston dyan sa ating cylinder na yan, and then start na yung makina. And then, yung sunod na naka-fire or naka-power stroke, siya naman yung ulit ibibigyan ng ating distributor hanggang sa maka-ikot ng mabilis yung ating makina. Makaka-create siya ng sarili niyang apoy, and then automatic, pag tumatakbo yung makina, mag-stop na yung ating starting air supply. So, that's how starting works. Okay, balik tayo. So, punta naman tayo sa stopping. So, pag tumatakbo na yung makina mo, naka-stop na, hindi ka na gumagamit ng starting air, so tumatakbo na yung makina mo, for example. And then, what if, for example, dumating na kayo ng Puerto, or abot na kayo ng Australia, for example. So, magsa-stop naman tayo. So, ang pipindutin natin sa auto stop is number Y153, ito. So, yung hangin dito is, isusupply niya dyan, dadaan ng Y154, tutulak niya yung number 12. So, ang hangin naman dito is papasok. So, number 12 is the stop valve. Tutulak niya yung stop valve para mag-activate. Papasok yung hangin dito sa ibaba, papunta doon sa ating number 8, which is the pneumatic cylinder injection pump. So, ito yung puncture valve kanina. So, pag magkaroon na ng hangin yung puncture valve, automatic niyang isasarado yung fuel supply sa ating fuel pump. Mawawalan ng fuel supply papunta fuel injector at mamamatay yung makina. So, auto stop. Okay. So, that's how. Okay. Pag emergency naman yung pinindot mo, ito, may hangin tayo dito. Diyan. Tapos, inactivate mo yung emergency stop. Ganun din. Magbibigay siya ng supply dito. Activate yung number 12, stopping valve. And then, bibigyan ng hangin dun sa ating puncture valve para sa fuel pump is ma-cut off ang fuel supply sa ating fuel pump. Sa ating fuel injector. At mamatay yung ating makina. So, ganun lang. Ano pa? Itong Y321, ito yung starting. Itong Y331, dito tayo. We have the Y331, which is, ano ba dito? Y331, which is a slow turning solenoid. So, ito naman, itong slow turning solenoid, pag inactivate mo yan, automatic din mag-activate yung starting mo. So, papasok yung hangin dyan, papunta dito, activate niya yan. Ito din, mag-activate din tong starting air. Okay. So, yung hangin to sa 301, papasok dyan, kasi nag-activate to. And then, ito, nag-activate din. Dadaan yung ating hangin dyan, sa parang ganito yung kanyang drawing. Ganun. Yan. Parang yung hangin is restricted. Hindi siya fully open na lahat ng hangin is papasok. Konti lang yung hangin na papasok dyan. So, yan yung tinatawag natin na slow turning. So, pag konti lang yung papasok dyan, mag-activate dito. So, konti lang yung hangin na supply papunta sa ating starting air valve. Dyan. And then, konti lang din yung hangin na papasok doon sa distributor. And then, papaikutin niya lang yung makina ng 2 beses. So, parang ganun lang, slow turning lang. Hindi mabilisan yung takbo.
So mabagal na ikot lang, slow turning, sabihin natin dalawang beses na slow turning. So purpose niya is para palaging ready for starting yung ating makina, standby siya lagi. So sabihin natin naka-program siya every 30 minutes, mag-automatic siya mag-slow turning. Okay. Tapos pag nag-fail yung slow turning mo, ibig sabihin may problem. So baka may tubig yung or may liquid doon sa loob ng ating cylinder, and then pag pinilit mo yun, start ka diretso, baka masira pa yung piston mo kasi since liquid is incompressible, pwede pang masira yung metal parts mo pag pinilit mo, di ba? So with slow turning, pag medyo mabigat, hindi niya talaga ipipilit yun kasi mababagal ang ikot niya. Pag nag-stop siya, mag-send siya ng alarm na, slow turning failure. So pag nag-failure, i-check mo kung ano yung reason bakit nag-fail. Kasi mahirap na mag-start ka bigla tapos inayaan mo lang yung problema, mas malaking problema yung makakaharap mo. Okay, so what is the function of the starting air distributor in the starting air system? So syempre, yung starting air distributor, siya yung magdi-distribute ng air, depende kung saan yung starting air valve na or saan yung cylinder na naka-power stroke, yun lang din yung starting air valve na susuplayan na ng hangin. Okay, what are the function and action taken when they are activated if the pneumatic cylinder number 8 in the starting air system is activated? So ito, pag na-activate ito number 8, magka-cut off yung fuel sa ating fuel pump papuntang fuel injector. So mawawalan ng fuel ang ating fuel injector, and then mamamatay yung makina. Stop engine. Okay, what is the function of the slow turning solenoid? So meron yan dito. So reasons, the purpose of slow turning system. So slow turning automatic valve provides enough air for the engine to turn over slowly lang. Slowly on air. So turn over slowly. So not fast enough to do any damage should water or fuel be sitting on the piston due to a leak. So which would cause the engine to hydraulic, damaging head and running gear had full air throughput been used. Pag pinilit mo na malakas na hangin yung ginamit mo, masisira yung engine mo, yung mga running gears mo. Pero pag slow turning lang, so hindi niya kayang iikot yung makina, mag-alarma lang siya. So, prevent mo yung damage sa makina. Okay, to situation which the slow turning valve is used. So, for example, if naka-waiting period kayo, usually, then nakaset siya every 20 to 30 minutes, automatic siyang slow turning. So, para pag okay yung pag-ikot niya sa slow turning, pwede mo na siyang i-start. You can use the engine start na. And then, another one is, for example, if you are on standby, so, kailangan naka-standby lang kayo. So, in every hour, for example, so, magpapa-ikot ka ng 2 beses using the slow turning. So, yun. So, yung makina mo, anytime gusto mo na siyang i-start, ready na siya. Kasi, every 2 hours, every hour pala is nagsa-slow turning ka. So, your engine is always standby. Okay. The 3 safety features incorporated in the air system, we have here the flame arrestor. So, prevent na yung apoy is bumalik sa ating starting air valve. Yung apoy is hindi bumalik doon sa ating system. We have the bursting disc. Sa dulo ng ating starting air, yung pipe ng ating starting air, meron yung bursting disc. Pag nag-overpressure yung ating hangin, so ito yung mag-burst. We have also relief valve sa mga overpressure sa cylinder head. And then we have automatic valve with non-return valve. Ito yung nandito. Ito yung nasa diagram. Tingnan natin. So ito, as a whole, ito lahat, yan lahat ng yan. Yan lahat is nandito yan sa ating sa automatic valve with non-return valve. So pag hindi yan bukas, hindi mo rin ma-start yung makina. So nandyan na rin yung slow turning mo. So may mga safety features na dyan. Okay, so that's all about starting air system. So I hope you learned something today, and I hope to see you on our next video. Thank you very much. Subscribe and share our video. Goodbye.